Ang sasalubong po tayo sa umaga ng February 8, 2024. Una sa lahat, bumabati ako sa mga nagpa-follow up sa aking may mga karamdaman at lalong-lalo naman doon sa mga humihingi ng payo at lalong-lalo naman doon sa pupunta rito, igayak ninyo ang mga gamit ninyo dahil kung kayo ay mandarayuhan, kinakailangan naka-ready kayo. Ayusin ninyo ang inyong bit-bit, na hindi tayo ginagahol. Lalo-lalo na sa mga gamit, sa budget, sa lahat ng bagay, niyo, pambili ng gamit. Kasi ayoko na ng doble-doble salita, Anli. Kaya ako'y bumabati ng walang katapusan at sana tayo humaba-haba pa ang ating panahon. Ngayon ko nararamdaman na ang tao palang tumatanda ay parang sasakyan. Kapag ito pala tumatanda, halimbawa katulad ko, 84, ang mga balakang, lagi palang mga sumasakit, ang mga tuhod, ang ulo, ang bewang, ang gilid ng tagliran, sa braso at supungan lahat. Ngayon, may maganda na naman akong natukla sa inyo sa pamamagitan ng aking pagbabalita. Kailangan pala yung mga kababaihan na matatanda. Ito na naman ang balita ng Mother Pauline. Kailangan pala kayo laging may nakaprepared na langis. Kung lalagyan nyo ang platito ng 3 kutsarang langis. Tapos, yung bulak, lagyan nyo. Tapos, ilagay nyo sa inyong singit, sa inyong puwerta. Kasi natitigang pala lahat yun, natutuyo. Iyon, nasubukan ko na at hindi ko na lang sasabihin kung kailan at ano nangyari. Ngayon, para tayong makina na kinakailangan na yung mga malangisan. Kapag nakasipsip yun, dahan-dahan yung mararamdaman ang mapisan talab. Kasi pag nilagay niyo sa puwerta ng mga babae, mga 50, 60, 70, 80, pumupunta sa tuhod, pumupunta sa mga bawat daliri, pumupunta sa mga gitid. Kaya ang aking pagbabalita tunay na kay biyaya at kay ganda para maintindihan ninyo. Siyempre, ang lahat na nagiging karanasan ng as mother pa rin ng Bulacan, kinakailangan maiburgar ko sa inyo. Wala namang malakas ang loob ang burgar. Kaya lang ako nakatsyempo. Nakatsyempo ako ng biyaya ng Diyos. Ngayon sinasaling ko naman sa inyo ang aking natututuhan. Lalo-lalo na sa panlalabo ng ating mga mata. Kaya kinakailangan hanggang kayo medyo bata-bata pa, ihanda nyo ng lahat yun. Lagi kayong nahanda na pag dumating na ang akdang panahon na mahina na kayo. Kaya lahat, mga papeles, mga pag-uutos, mga direksyon sa mga anak, pamilya, manugang. At kay ganda ng aking nakuha at napita sa Panginoon sa umagang ito na ibabalita ko sa inyo na ang langis, mga babae, maging mga lalaki rin. At ngayon, ititrace ko sa inyo ang pagbabalita ko tungkol sa prostate. Ang prostate pala, naiipon lang daw sa bagting yan. Tapos sumasagad hanggang dito sa baywan. Ang mararamdaman nyo, ang poklo nyo naninigas. Parang binabanat ko kayo lumalakad. At para kayong engkang-engkang kapag kayo ay humahakbang. At ang tuhod ninyo ay parang lumibitiw. Kay ganda ng aking pagbabalita sa inyo sa araw. Babae, lalaki, sinasakop ko. Kaya kinakailangan na kayo magpakatibay sa bahiwagang langis ng Diyos. Hindi makasasama ito. Kaya ikinakalit ko sa buong daigdig ang langis. Maglangis na kayo ng 20. Hindi nyo sukat akalain na ito pala gamot sa lahat ng bagay. Maging sa kilikili, maging sa maging sa anit. Maging sa, dito pala, nabisto ko rin pala, ito palang ating dito ang pangal, left and right. Ito pala may ugat dito. Kunwari mo, pipikit-pikit na ganyan ang mata nyo. Kumuha kayo ng langis, scrub nyo gano'n pahimas. Pero wag nyo kukut-kutin kasi baka dumugo. Kaya nga inang binabalita ko sa mga tao ang aking kamay, hindi kutsilyo. Malambot ang malambot ang data sa lahat ko. Pag hinaplos ko yan, pagkaraan may dugong makukuha, yun ang sakit. Lalo na dito sa gilid ng mga gilagid. Pag pala merong hindi tumatakbong ugat dyan, kapag napisil mong gano'n ang langis, yan ay dumudugo. Doon may iwasan nyo ang sakit sa karamdaman sa ngipin Puria. Iyon, dugo na yun na nakapending naging nana. At napisto natin lahat ang magaganda balita ng Mother Pauline kasi nalalapit na ang takip tuhod ng puso sa puso na nagmamahalang kinakailangan magsalubong. Hindi kailangan na kaya ka lang maamo sa asawa mo hanggang kumikita.
Nang hindi na kumikita, ginawa nyo na basahan. Sisigaw-sigaw nyo, walang kwenta. Kaya ang bilin ko sa mga kalalakihan, matuto kayong magtipid. Huwag kayong masyadong bulanti na galanti pa. Kasi pag naubos ang budget nyo, magmumukha kayong tae. Magmumukha kayong ehong. Para kayong may korona sunong sa ulo na hindi kaya ipaliwanag din naman. Iyan ang sinasabi na ang aking pagpapaalala sa buong kapuluan ay isang salita. Ang sabi nga dito sa kasabihan, huli man daw at magaling ay nahiyahabol pa rin. Ngayon, ang mother pa rin nagpapahayag sa inyo ng pahabol. Hindi ngayon tumahawak kayo ng taksan-taksan sa lapi, akala nyo walang katapusan. Hoy, weather lang yon. Kaya ang mother pa rin ay naririto na nangungusap, laging nagsasalita, kahit na mahina na ang kanyang katawan. Ngayon, naririto ako, bata pang ako mapaliwanag kasi hindi nyo naman ako kayang puntahin dito para yung pagsabihin, walang may karapatang magsalita sa akin ng anumang bagay. Tanong niyo sa akin kung bakit. Kasi ito, ang sinasabi ko sa inyo, detalyado. Kagaya kung may nagpupunta rito na puro nakasakay sa wheelchair, puro hindi makatayo, hindi makasausap, iyan, kapag inabutan dito ng kamatayan, wala akong problema. Kaya nga, yung mga pumupunta dito, doble pirma, pumasok, pirma. Umuwi, pumirma. Kaya yan, wala tayong pag-uusapan. Ang aking ginagamot dito sa loob ng St. Joseph Chapel Barangay, Tabigi, Ginto, Bulacan, lahat ng nanggaling sa ospital. So sabi ko sa inyo, totoo, maraming ginagamot ko rito, mga kalansay na, malapit na. Sabi ko nga ako kayo nagbibiro, binibilangan na lang ito ng Diyos. Sinasabi ko po sa mga paryentes. Kasi talaga po na nasa huling hantungan na aking mga ginagamot. Kaya kayo, huwag niyo pabayaan mapunta kayo sa huling hantungan. Heto pa ang mother pa rin. Kinakailangan magsaguni kayo. Kagaya nga nun sa kolon, huwag kayong magpabaya na ito mabubutas, lalagyan ito ng tukod, maraming cheche-bureche. At hindi pa yun, salaping maliwanag. 375, ibabalik pa uli yan, 250, hindi lang ngayon. Yung danyos perhisyo, kaya kayo, iinom kayo ng langis, hindi makasasabayan. Kahit saan kayo magtanong, proud ako sa inyong magsalita. Iyan katas ng kabihasnan. Huwag kayong matakot na iti mantika. Hindi. Gamot sa ugat, gamot sa karamdaman, gamot sa paniniwala. Matapos na naibigay ko sa inyo ang diktasyon na napakaganda, naririto ang mother pa rin ng Bulacan. Malapit na rin magwakas ang buhay dahil mahina na. Tingnan nyo nga kasalukuyan. Ako talagang pinaaabot ko lang sa inyo kahit ang gulugod ko masakit na lahat. Pero pag ako humarap sa tao ay hindi ako nagpapatalo. Ayan ang gagamitin nyo. Huwag nyo sasabihin kayo mahina na. Kahit medyo mahina kayo, sasabihin nyo malakas pa ako. Kasi pag sinabi nyo mahina, mamatahin na kayo, groggy na. Kaya ngayon, ang aking mga binabanggit isang parabola na napakaganda. Wikat banggit nga, dito ko sasabihin sa inyo na ang bawat detalye, tuturulin nyo mabuti. Ang ibig sabihin ng Tagalog na tuturulin, ide-diretso nyo laban. Ang diretso ang laban, pumunta na tayo sa landas ng mahal na Panginoon. Dahil malapit na tayong lahat dapitin, walang matitira, walang magsusungay sa ibabaw ng mundo. Tandaan nyo, maswerte kayo pag inabot kayo ng 90. Pero pag umabot kayo ng 90, abnormal na kayo. Apo man lang nyo, hindi nyo nakilala. Naglalakad kayo, hindi nyo malaman kung anong pwesteng nilalakaran nyo. At kay ganda ng balita ng mother pa rin ng Bulacan na dapat ito iintindihin ninyo. Dahil ang ating tinatalakay dito lahat araw-araw sa pangkaramdaman. Lalo-lalo na yun sa mga may kaprasong pinag-aralan, huwag naman kayong masyadong adelantado, huwag kayong mayabang. Ang ibig ko sabihin, kayo ang uunawa sa mga tao walang pinag-uukunan. Huwag kayo. Ang ibig sabihin, pag pinatulan nyo yung mahina ang mga pinag-aralan, hindi ako nang mamata, kahit may mayaman, may mahirap, may pulubi, kinakailangan na ang marunong ang uunawa sa mga nagkukulang ng isip. Sa madalit salita ang hinga ko kay ganda. Ngayon, ang pinaramdam sa akin ng mahal na Panginoon, ako daw muna mag-pray. Kaya muling isang pagbati, eto na po. Sa ngalan ng Ama, na Anak, ng Liwanag na Espiritu Santo. Amen. Sa araw na ito, Ama, ako'y naririto na nagdadasal. Lagi akong willing sa inyo ng bendisyon.
Hindi ko po sinabi, mahal na Panginoon, na ako'y pautangin mo po ng mahabang buhay. Ang aking pong banggit dito sa lugar na ito kayo na po ang bahala sa akin. At kung ako naman po sana kumakatok sa inyo, huwag niyo naman po sana akong pagsasara ng pintuan. Huwag niyo naman po sana akong pinagsasawaan. Kasi po kung ano man po ang damdamin ko nararamdaman, ang paniniwala ko po sa inyo, kayo po ang may hawak ng aking bilang utak pagkatao. At saka ang aking pong panalangin sa araw-araw na kayo ay mahawa. Sana po wag mawawala ang aking isip. Lagi mo po akong hahawakan. Maging normal po ako. Kaya kung sakali man po ang aking panalangin, simple-simple. Eto po, babasahin ko panalangin ha. Ama naming makapangyarihan, kami po ay lumalapit sa inyo ng walang katapusan. Ituro niyo po sa amin ang dapat namin gawin. Huwag po kami pababayaang maligwa kasi po pag naligwa kami, hinahabilin po namin sa inyo ang aming buhay. Kayo na rin po ang magbibigay sa amin ng daan kung ano hanggang saan at kami ay lalagi sa mundo. Napag-aralan ko po rin at ito bibigay ng pala ng Panginoon. Ang sabi po dito, mga anak kong nabilang, naririto ako sa inyo, nasa langit, nasa lupa, nagbabantay ako. Kaya kung sakali man na kayo ay nagdadarasal at hindi pa dumarating sa inyo, huwag kayong mainip at ibibigay ko rin sa inyo ang inyong kailangan. Hawakan ko kayo sa tuwina. Tuturo ko sa inyo ang kailangan nyo. Hindi kayo magagahol. Alam ko kulang. Hindi ko kayo isinilang sa mundo para kayo ay laging lumuko. Kaya kung kayo man ay nakarinig ng aking mga panalangin sa buong kapuluan, lalo-lalo sa mga namumuno ng mga mahal na bansang Pilipinas, unawain niyo ang lahat ng bagay. Walang iniwan sa iyan isang nagsalita sila, huwag niyo nang pansinin para na lang hangin na nagdaan. Itanong niyo sa akin kung bakit. Nalalaman ng tao kung sino may diferensya, kung sino mali, kung sino kulang, kung sino adelantado, at kung sino hindi na dapat pakinggan. Kaya ang mother pa rin ng Bulacan naririto, laging nakaagapay sa lahat ng nangyayari dito sa ibabaw ng mundo, na ang mga pagmamahalan ay kinakailangan pag-aralan. Kapag kayo ay nakatagpo ng hindi husto ang isip na hinahanap ninyo, uunawain yung mabuti. Itanong niyo sa akin kung bakit. Kayo nagsama ng magandang pagsasama, nagkakilala, nag-ibigan, nagmahalan, nagkaanak. Ngayon, hindi nyo alam yung damdamin at utak noon kung saan nanggaling at kung ano ang dinevelop ng mahal na Panginoon. Kaya ang sabi dito, kapag ibinigay sa iyo ng Diyos, kaya mo itong brasuhin. Kaya kung halimbawa mo, may pagsubok kayong mabibigat, sasabihin ko sa inyo, pasanin nyo mabuti, makararaos din kayo, makaka-home base din kayo. Kaya kahit anong bigat ng taka, punta na nakapatong sa ulo nyo, ay yakapin nyo. At hindi kayo api. Nananawagan ako sa mga tao na namumroblema ng walang kabuluhan. Ipaghalimbawa mo, isa akong mayaman. Pagkatapos, nagpakita ako ng magandang punla sa aking anak, sa aking apo, sa aking kaapo-apuhan at manugang. Ngayon daw, sa aking pinunlang magandang punla na yan, hindi ako nagtagumpay. Alam nyo ba, ang sasabihin ko sa iyo, maswerte kayo. Kayo ang nagsabog ng punla. Sa kabila nung kayo kakabig noon, bukas makalawa. Hindi lamang pera ang binibigay ng Diyos. Una, kapag kayo ay nakakakita, mayaman na kayo. Kapag kayo ay nakalalakad, mayaman na rin kayo. Kapag kayo ay nakakarinig, mayaman na rin kayo. Kaya kung sakali man ang aking sinabog na balita, napakaganda ngayong umaga, makinig kayo. Dahil kasi ito, weather lang ang buhay. Kasi si Mother pa rin naririto na humaharap sa inyo, na bumabati na aking mga anak, ayusin ninyo ang daan sa inyong pagpapamilya sa lahat ng bagay. Mga anak, ayusin nyo ang papel ng mga tinutuntungan nyo lupa. Mga anak, magpasensya kayo. Kaya at kay ganda ng pinalita ng Mother pa rin na hindi nyo makakalimutan ang tantos at bilang ng pagmamahal ng Diyos. Na ngayon, si Mother pa rin ay nakapagsasalita ng kumando na ang salita ay gano'n. Kung sakali kayo'y akin, mga anak ay tinawagan, dumilat kayo ng husto sa parabola bigay ng mga kapal. Kapag itong lahat ito ay naintindihin nyo, mga anak ko, ako inyong kasama, oras na para kayo ay kausapin ko. Mahirap paniwalaan ang sinasabi ni Mother pa rin. Kaya ngayon, naririto tayo sa ating mahal na highest Father. Larawan ito, pero matuto kayong gumalang. Kahit na isang rebulto tungkol sa mahal na Panginoon, silupin nyo.
Hindi ako nanununtong na ano paman. Iyon ang aking patakaran. Iyon ang pinasabi sa akin ng mahal ng Panginoon. Kaya ang inang birhen, ipinakikilala ko sa inyo. Kapag kayo nasa banig na ng karamdaman, inang birhen ang sasalubong. Inang birhen ang lagi niyong makikita. At kung kayo naman ay malapit ng mamatay, ito balita ng mother pa rin. Puro na makikita niyo doon yung mga pumanaw. Yan, yung mga alaala. Kaya yon wala namang masama. Maganda na rin yung may alaala. At tatapusin ko na rin po muli ang aking pagdalaw sa inyo kasi po, sinikap po lang pong makadalaw sa inyo dahil maraming nag-aabang sa bukas mensahe ng Panginoon. Ito po ang pasabi niya sa inyo. Nang kayo ay tumanaw, ako'y inyong dinarasalan. Pero ngayon ako ay sumagot, huwag kayong mabalhala, mga anak kong nabilang. Naririto ako tuwina. Naririnig ko ang inyong salaysay. Ipararamdam ko naman sa inyo. Kayo'y aking lahat pauunlakan. At kay ganda na sinabi ng ating mahal na Panginoon na hindi nyo makakalimutan. Ang linaw, Diyos ang patnubay, paniwalaan, makasaysayan. Ibigay ang kababaan loob, pagtitiwala at paggalang sa kapwa. Eto na po, awit ko po, matatapos na ang aking mission sa mundo. Eto na po. At kay tagal na, ang Diyos ngayon ay narito. At sa kanya ring pagdalaw, ang salaysay mararamdaman. Naririto na ngayon, o anak, mother pa rin ng Bulacan na hindi ninyo malilibot ngayon magpakailan pa man. Kaya kung kayo'y may pag-ibig, ito'y inyong panghawakan. Kung ano ang sadyang tunay, ang Diyos sa inyo ang mag-aalay. Kaya ngayon ay antindig ngayon ng mother pa, ng Bulacan, pag-ibig at tunay pagmamahal sa kapwa-tao'y gampanan. Ngayong narinig nyo ang tunay na damdamin at ang Diyos sa ngayon laging naglalakbay kung sakalit ito'y bumubulong sa milagro ng may kapal. Kailan pa magpakailan pa man, hindi nyo mahuhusgahan. At kay ganda ng aking isinisigaw, di ninyo malilimot. Ngayon magpakailan pa man, ito ay pahiwatig lang sa inyo na dapat niyo nagampanan. Ngayon at magpakailan pa man, ang Diyos ang nakaalam. Kayo'y tinawagan ko, ngayon kayo'y inarasan ko. Dapat yung malaman ang sigaw ng milagro taga Bulacan. Iisa lamang nariyan, iya'y isang babaeng pinako sa landas krus ng buhay. Magkaganon pa man at sa hiblan ng buhay, siya rin di nakaranas na siya'y pinakuan 15 beses na lumuha, sakripisyong kadakilaan. At dito niya napag-aralan ang lahat tutos ng may kapal. Ngayong narinig nyo, mother pa rin ng Bulacan, na mayroong nalalaman sa lahat ng bagay. Nalilinis niya ang colon cancer, ang lahat ng karamdaman. Kaya ngayon at bisat kagalingan, ang Diyos ang naaalam. Sige po, magandang umaga muli. Ako po ay muling dadalaw hanggang ako'y inuutosan ng ating Panginoon at hindi po ako tatanggi. Ngayon magpakailanman, kayo po lahat na nagpapalo up sa akin, lalong-lalo na nagpupunta dito may karamdaman. Mahal ko po kayong lahat. Kaya nga lang po, talagang ganyan. May gumagaling, may hindi gumagaling. Kaya salamat. At heto po ang aking mga gamit. Heto po ang aking langis. Naririto po ang kandila ko na sinasabi sa tao. At heto naman po
ang bibili ninyo para mapatakan ang matris ninyo, eto, lalagay nyo ng langis ito, 1 inch, papatak nyo sa Petra. Matris nyo. Kaya, magandang umaga po sa inyo. Babay na lang po, love ko po kayo.